Gusto na kayo po. Ito po, si Nico Fabian. Nandito na naman sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. And today is Tuesday, April 21 na tayo, no? Malapit na ang Pindalmes, malapit na ang end of the month. And of course, when we talk about end of the month, it means salary time. Ha? Ingat-ingat lang tayo sa mga pera natin, sa mga sweldo natin dahil alam na natin po, mahal mga bilihin sa Pilipinas. And be prudent in spending, no? Be prudent in spending because you see all the essential items, no? Tumaas na po ang presyo. And it's not easy to find money po. Likewise, I would like to say good day to each and every one of us dito po, mga Filipinos dito po sa Malaysia, particularly those in Sabah and very specific in Kota Kinabalu. Likewise, ang mga overseas Filipino workers dyan po sa iba-ibang parte ng mundo. How are you? Pamacham, good morning, good afternoon, and good evening to each and every one of you. Salamat pagi, salamat patang, and salamat malam. And huwag natin kalimutan mga kaibigan, kapatid at kababayan natin dyan po sa Pilipinas. Okay na okay ba ang buhay ninyo dyan po sa Pilipinas? Mainit ba? May typhoon ba? No? Are you affected with the typhoon? Dito kami dito sa Sabah, medyo mainit po, no? Mainit ang panahon ngayon. No? Mainit ang panahon ngayon. So anyway, I prepared some video clips para sa inyong lahat po, and I hope whatever news I'm going to share with you, it will help you be updated of what is happening dyan po sa Pilipinas. Okay, the question is, I myself, to be frank with you, I'm already confused. Yun ba ang gusto nila? Some people wants us to be confused, or they want us to know the truth. Ano ba talaga? What is really the situation, the actual or the real news? I'm not saying it's fake news or whatever po. But the question now is, where is Saldico? Some people are saying Saldi is as free as a bird. Free as a bird. Ibig sabihin, wala siyang problema po. Ibig sabihin, itong mga notisya, mga news that we heard for the past few days, that he was arrested, we also heard that there is no such thing as Saldico was arrested. But, mind you, it is no less than our mahal na Pangulo, our own President, si President Ferdinand Bongbong Marcos, who broke the news. He was the one who announced, who reported to the public that fugitive, former congressman, Saldico, has been arrested in the Czech Republic. And because of his announcement, we have seen top government officials like si Secretary John Vic Remulla, Ombudsman Remulla, and I think that today, also saying, ang Philippine National Police natin po, saying that they are preparing for the return of fugitive Saldico. Fugitive Saldico. In other words, confirming that Saldico was arrested. But the problem is, other people outside the Philippines and even in the Philippines po, they are claiming that the story is not true. It is fake news. I'm not saying it's fake news, but they are claiming it is fake news po. And the biggest thing that I want to know, siguro kayo din po, mga followers ko po, you want to know, since we already heard the side of the government, President Ferdinand Bongbong Marcos saying that Saldico was arrested, we also want to hear the other side, Czech Republic. But until now po, Czech Republic never issued an official statement clarifying or confirming that Saldico was arrested. Was arrested po, no? For violation of travel immigration requirements of Czech Republic. That is the question. We really don't know po kung totoo ba itong balita o hindi. But if you ask me, being a Filipino, who also voted for our President BBM during the 2022 presidential election, and of course, once the President will open his mouth po, normally,
his people will believe, no? Will believe po because he is our leader. But apparently, parang this is a different story po. No? If you look at the previous statements, pledges, promises made by the Marcos administration po, I'm sorry to say this, empty promises. Empty promises. Like for example, the flood control projects, they said that before Christmas, these people involved in the flood control projects, they will not enjoy Christmas last year. No? But lumampas na po ang Christmas, lumampas na po ang New Year, we went to the Chinese New Year, we went to the Valentine's Day, we went to Hari Raya Idul Fitri. Until now, we cannot see the masterminds being put behind bars or put behind bars po. So you cannot blame if Filipinos do not believe or has some doubts already po. In fact, based on the surveys carried out by organizations in the Philippines, it shows that many Filipinos no longer trust the government. No longer trust the government. And here is another issue wherein we really cannot see, we are blurred. I am blurred. Who is telling the truth? I'm not saying the president made a fake news or issued a fake news. I'm not saying that the other camp who is claiming that Saldico has never been arrested. I'm not saying that yun ang totoo. No? As far as I know, I base my belief on the president because he is the president. But if the president is not telling the truth, then that will be a different story po. No? A different story. Let me share with you. We will be touching on this issue today po. No? We will be touching on this issue today. And kung may time pa tayo po, we'll touch a little bit on the sabihin natin impeachment of Inday Sara Duterte because tomorrow there will be another proper hearing of the Justice Committee of the House of Representatives on the impeachment complaint of Inday Sara Duterte, the Vice President of the Philippines. And kung may time pa tayo po, let me share something about the some Filipino news dito po, which I think it is also very important. But anyway, I will not be delaying any longer. I want to share immediately itong footages na I prepared para sa ating lahat po dito sa programa natin, Nick Talk, The Real Talk with Nico. Nandito po ang announcement made by President Ferdinand Bongbong Marcos about the arrest of Saldico. No? And this has been aired since the past few weeks, since last year, since the past few days, since last week, no? And dahil ito po, nagiging controversial, nagiging mainit, people are confused. Let's watch and listen to this po. And then from here, let's talk about the issue. Tungkol sa magandang araw po sa inyong lahat at magbibigay na ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Saldico. Nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Magpapadala rin ng high-level coordination team upang tutukan ito. Ang ganitong mga proseso ay may sinusunod na mga legal na hakbang sa pagitan ng mga bansa. Kaya nangangailangan na sapat na panahon upang maisagawa ng tama. We will bring Saldico home and we will do so in accordance with the law. He will answer to the Filipino people. Maraming salamat po. Alright, yun po, narinig natin, no less than our president, he made the announcement po. No? Ilang beses na yun po, he mentioned, I think this is the second video, wherein he said, we will bring home si Saldico po, and Saldico has to face
ang whatever things that has to face sa Pilipinas po, sa korte ng Pilipinas po. No? But on the contrary, meron din tayong mga ibang individuals who claim that they contacted the authorities sa kabilang nation, sa Czech Republic, and they confirm, they claim, allegedly or reportedly, they claim that there's no such thing as arrest of Zaldico po. Let's watch and listen to former spokesperson, dyan po sa Malacanang during the time of former President Rodrigo Roa Duterte, and I am referring to no other than si Attorney Harry Roque, who is also, the Philippine government is calling him as a fugitive, no? And nasa labas siya ng bansa po, and he managed to get this asylum from where he is now. But anyway, nandito po. Let's watch and listen to this claim of Harry Roque po. Okay? Medyo malabo, medyo I don't know what is happening po kung who is telling the truth. So bahala, kayo nang bahala po. Kumpirmasyon po na hindi siya nakatulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. Sa kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong-buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. After nung magbanggit po ni President Bongbong Marcos Jr. na nahuli na raw itong si dating Congressman Zaldico, meron din po kayong post. Pakipaliwanag po, paano po, ano po talaga, nasaan po kaya si dating Congressman Zaldico? Siya ba'y nasa kamay ng batas, kamay ng otoridad sa kasalukuyan dyan sa Czech Republic? Sige na nga po, dahil ito namang SMNI ay aking istasyon din. Ang kumpirmasyon po na hindi siya nakatulong ay nanggaling mismo kay Zaldico. Sa kauna-unang pagkakataon, yan po ay galing mismo kay Zaldico. Hindi po siya nakulong, hindi siya nakakulong. Kaya nga, buong-buo ko sinasabi, nagpapakalat ng fake news ang presidente. Now, pero bago pa tayo makakuha ng kumpirmasyon kay Zaldico, tayo naman ay nagkaroon na rin ng karanasan dito sa Europa, no? Kung maalala nyo, yung panahon na ako ay sapilitan na pinapadala dito sa Vienna, Austria, at ako naman ay merong medical certificate galing sa dalawang doktor that I was unfit to fly, tinanong ako ng piloto ng aeroplano kung gusto ko ba lumipad. Sabi ko, hindi, dahil sa sinabi ng doktor ko. Nung ako po yung pinababa sa aeroplano, pinaantay po ako hanggang dumating ang piskal. Dahil ang sistema dito sa Europa, bago ka ba-aresto, kinakailangan iharap ka muna sa piskal at ang piskal ang magdidesisyon kung kakasuhan ka. Kapag ikaw ay kinasuhan, doon ka palang aarestuhin. So, hindi ko talaga alam kung ano ang pangyayari kay Zaldico, pero nakakuha ng kumpirmasyon galing sa pulis na hindi inaresto, hindi in custody, hindi dinetain si Zaldico, kung hindi, he was subjected to law enforcement incident. So, para po yung nangyari sa akin na habang nag-aantay ng piskal, ang desisyon ko ako'y sasampahan ng kaso o hindi, nag-aantay lang kami. Pare-pareho nag-aantay sa pagdating ng piskal. Pero sa aking kaso, wala namang isang oras, dumating ang piskal, at nakita naman niya na wala talagang kaso, pinawalan din ako. At sa tingin ko, ganyan din ang nangyari kay Zaldico, no? Yung sa akin nga mas matindi, dahil ang sabi ng immigration authorities, dito ako sumunod dun sa dapat na lumipat na ako sa Austria. Ang sabi ko, sumunod ako, sumakay ako ng aeroplano. Kaya lang, tinanong ako po ng kapitan kung gusto ko lumipad at hindi. Sabi ko, hindi ko gusto dahil meron akong 2 medical certificate. At dahil doon, hindi ako kinasuhan. Hindi ko supportado yan ng 2 medical certificate. So, ang aking pasihan, kung bakit ko sinasabing fake news, impormasyon na kagaling mismo kay Zaldico, at yung aking personal na karanasan, at yung aking sariling pagtatatawag sa pulis, sa Prague, sa Bruno, kung nasaan si Zaldico. At syempre, kasama ko rin dyan yung vlogger na si Maharlika, na siya naman nagbigay sa akin ng mga possible places kung saan nakadetina si Zaldico. At lumabas nga na merong pagtatanong na nangyari, pero wala pong in custody, walang detention, walang arrest. Kung bakit hindi siya na-aresto, hindi siya na-detain, hindi siya na-custody, well, hindi ko po alam. Sa aking personal na kalagayan, dahil ako po ay asylum seeker, hindi ako po pwede ma-extradite
pabalik ng Pilipinas sa hindi tapos ang proseso ko, no? Hindi ko lang po alam kung ano ang naging dahilan sa kaso ni Zaldico. Pero nagaling na po sa Czech Police, wala pong in custody, walang in detention, walang arrest. Alright, yan po, narinig natin si Attorney Harry Roque po. He himself revealed that personally he also called the Czech police and checked whether si Zaldico was really arrested and detained po. So sabi niya, walang, according to the police, he was informed that walang detention, walang custody po, no? And mayroon insidente, but it is a normal police activity po, no? But there was no such thing as detention po, and arrest po. So, who is telling the truth? We don't know. And based on information we are receiving from Harry Roque, who claimed that he personally called dyan po sa Prague, and dyan po sa Czech Republic, and this is what he is claiming. Mayroon pa rin po tayo dito another video clip from Harry Roque po, no? Let's listen to the claims of Attorney Harry Roque. Attorney Harry Roque po. Nasaan na yun? 225. Asan na yun? 225. Ha? Nandito po. Let's watch and listen to this. Wala. Alright. Okay. Because we heard aside from the government and ito naman po from the public. Who claim na he went and checked personally po, no? Personally. Okay, sandali po. Medyo let's see ang video clip natin po. Sandali. And nandito po. Kaya kumpirma, ang presidente pa ang nagpapakalat na Hold on. wala. Nandito. Let's watch and listen to this. Ang claim ni Harry Roque. Ang kumpirma, ang presidente pa ang nagpapakalat ng fake news. Matakin niyo po, si Junior pa ang nagkalat ng balita na naaresto raw si Zaldico sa Prague. Bakit ko naman sinasabing fake news yan? E di simple, tinawagan po yung immigration police sa Prague at tinanong po kung nandun ba ang Elizaldico. Sumagot sila, wala. Kaya kumpirmado po, hindi na-aresto si Zaldico sa Prague. Hindi ko nga maintindihan bakit ang mainstream media ay kinakailangan na pagkatiwalaan ang salita ng isang presidente na alam naman natin wala sa tamang pag-iisip. Pero ang tanong, bakit atat na atat ba itong presidente ito na siya pa ang mag-aanunsyo di umano na naaresto na si Zaldico? Kanyang pag-aanunsyo pa nga para may kinalaman ang administrasyon niya sa pag-aresto kay Zaldico. Yung pala dahil lamang sa illegal entry sa Czech Republic dahil wala na nga siyang valid na passport dahil na-revoke na ng Sandigan Bayan ang kanyang passport. So bakit presidente pa kailangan mag-anunsyo? Well, obviously, kasi gigil na gigil siya kay Zaldico dahil si Zaldico lamang ang testigo na magpapatunay na siya bilang presidente ang arkitekto ng korupsyon sa flood control scam at sa lahat ng kabalustugan sa infrastructure projects. Si Zaldico lang talaga nagsabi na ang presidente na bangag ang nagpasok ng 100 billion na flood control projects at siya pa ang nag-deliver ng 25 billion kay presidente. Ito ba ay kahit testimonya ni Madriaga? Abay hindi. Bakit? Dahil merong 18 mga Marines na nag-alay sa kanilang buhay para sa inang bayan na nag-corroborate na mali na tanga ang kanilang i-deliver kung kasino-sino upon orders of Zaldico na sinabi naman ni Zaldico. At ngayon nga, meron pang corroboration, electronic evidence, text message na isinapubliko ni Congressman Leandro Leviste confirming na itong Batang Bersamin ang siya nag-deliver ng Tom Parks kay Marcos Jr. Pero kung wala si Zaldico, hindi mabubuo ang kwento. Kaya atat na atat itong Marcos Jr.
Jr. na mahuli si Zaldico. At kung sa tingin ninyo, dadagin lang siya sa Pilipinas para litisin dito sa mga kaso niya, nagkakamali kayo. Dahil pag wala na si Zaldico, pag for some reason, Maninoy Aquino si Zaldico, hindi tatayo ang kwento ng mga Marines, hindi rin tatayo yung text message ni Bersamin. Miski pa bumaliktad ang mga Bersamin. Ang presidente Yon, narinig ninyo po, no? Palagay ninyo, may puntos ba si Atty. Harry Roque? Or he's just saying these things because alam na natin po, he's really very close to the Dutertes po, no? Very close to the Duterte. Bias ba siya o hindi ba siya bias? Depende na sa inyo po. Ang ma-allegation niya kay BBM, totoo ba yun o hindi? Kayo nang bahala po to decide. Earlier, during our first video clip po, narinig natin po si Harry Roque mention the name of vlogger si Maharlika. Dalawa daw yun sila po. In fact, si Maharlika was the one who gave him ang mga lugar, possibly na-detain si Zaldico, and he himself, sabi ni Harry Roque, siya daw mismo po, he tried to contact these locations po, these detention centers po. And negative ang result. Negative ang result. Yun po ang claim ni Harry Roque. So, let's watch and listen another video clip about Harry Roque and ito si vlogger Maharlika po. Let's watch and listen to this. Grabe na po. Very confusing. Very confusing po. Who is telling the truth? Yeah. So, spokes, syempre yung mga tao, di ba, na nagtatanong sa atin, anong ebidensya ninyo na talagang hindi na-detain si Zaldi, di ba? Aside from that statement ng Rappler, para lang sa paulit-ulit na katanungan, ano bang alam ni Harry Roque? Bakit ang lakas ng loob niya na magsabi na talagang hindi na-detain si Zaldico, like 100%? Hindi siya Well, ako'y tumawag sa SEPCA Immigration Police. Meron din tumawag sa Bruno Immigration Police. Negative, no? Ikaw naman, sa patumawag, kwento ko sa kanila. Well, lahat. Yung sinend ko sa iyo. Lahat ng detention, tinawagan ko lahat yun. Lahat ng detention. Actually, sa totoo niyan, ito pong si Maharlika, kaya ako talagang sabi ko, ba't ang mainstream media hindi ginagawa ito? Si Maharlika, pinadala sa ang mga lugar na posible naroon at nakadetain si Zaldico. In fact, ito ewan ko kung makikita ito yung text ni Maharlika. Grappler, ikaw dapat alaman mo nito ahead of time at tinignan mo na. Wala naman kayong ganitong tinignan. Si Maharlika lang ang nagbigay nito. At ako naman, binigay ko rin doon sa mga sa mga tao ni Zaldico, including Congressman Garpino. Ito yung mga lugar na pinadala mo sa akin na posibleng naroroon si Zaldico. Dito sa mga pinadala mo sa akin, ilang lugar lang naman ito kasi yung iba hindi naman hindi siya immigration facilities. Tatlo lang yung blue na po pwede. Balcova, Bela Jegova, and Vigi Loti. Pero dahil sinasabi nga nila na galing sa Germany, ang pinakamalapit sa Germany ay dalawa lamang, Balcova and Bela Jegova. Okay. Yes. So hindi alam ko ng Krappler na magaling, na investigative daw sila. Maharlika pang as of June, 16th, pinadala mo na sa akin ito. Yeah. On the day na nag-announce si Bangag. Tapos post. Dahil nga pinick up kasi ng mainstream media yung mga post mo, vlog mo na hindi talaga na-arresto si Zaldico. So ngayon may na-release na video tong si Bangag. Ito na nga, panakit butas, pahiya kasi. Sige, pakinggan natin kung anong sinabi niya. Ito siya. Ito si Ngagva. Ngagva? Ano na naman kapag sasabihin mo? Ito si Ngagva. Sige. Magandang araw po sa inyong lahat. At magbibigay lang ako sa inyo ng pahayag tungkol sa kalagayan ni Zaldico.
nananatili po siya sa kustodiya ng Czech Republic at isinasagawa natin ang lahat ng mga kinakailangang hakbang para sa kanyang pagbalik dito sa Pilipinas. Inutusan ko ang Department of Justice kasama ang Department of Foreign Affairs na pangunahan ang pakikipag-ugnayan sa mga otoridad ng Czech Republic upang matiyak na maayos at naayon sa proseso ang lahat ng kinakailangan. Alright, yan po, narinig natin po. Meron pa isang video clip dito po, no? Meron pa isang video clip galing from Harry Roque. From Harry Roque po. Let's watch and listen to this po. Saldi Coho. Hold And we on. will do so in Hold on. Saldi Coho. And we Okay, will do sandali so po. Okay, nandito. You watch and listen to this video clip po. Ang reaction din ni Harry Roque po kay statement of BBM. Saldi Coho. And we will do so in accordance with the law. You will answer to the Filipino people. Maraming salamat. Okay. Kalokohan yan. Kasi as of, ito tinitignan ko, I do not want to reveal too much kasi merong attorney-client relation dyan, no? But as of 17, okay? 17 April, 10:34 a.m. my time, kumpirmado, wala sa kustodiya ng Czech authorities si Zaldico. So, as of 10:34 ito, and ang puriba ko is a text message, no? So, wala po. How do I know? Wala. Sasabihin ko na nga. May nakuha akong lawyer, pinacheck ko, pinapuntahan ko. Okay? Itong lawyer na ito, which was formally retained by me, okay? Yes. Yun ang confirm kung nasaan si Zaldico. Sa 16th, nandun siya sa dalawang lugar na ikaw mismo ang nagsabi na posibleng naroon si Zaldico na kumpirma. Pero pati sa'yo, hindi ko na sinabi kasi part of client yan. No? Tapos, the following day, pinuntahan, confirm, wala na sa custody. Sandaling-sandali. Hindi nga siya na under custody. Ang proseso ng pinagdaanan niya, pareho-pareho ng pinagdaanan ko sa airport ng Amsterdam. Inantay lang yung public prosecutor to decide kung sasampahan ng kaso. Walang kasong sinampa, hindi natin alam kung bakit. Okay? Hindi natin alam kung bakit. Si Marcos Jr. mismo nagkakalat ng fake news na may Portuguese passport daw si Zaldico. Hindi ko alam. Pero ako, was consistent yung advice ko kay Zaldico na talagang dahil siya naman talaga ipapapatay ng gobyerno dahil siya ay ang whistleblower laban sa presidente, mas consistent na baka kumuha yan ng asylum. At ang asylum, ano na yan, full stop. He cannot be deported back to the Philippines until matapos yung proseso ng paghingi ng asylum. Alright, dahil yun po, narinig natin ang mga salita ni Atty. Harry Roque. Sa palagay ninyo po, do you believe what he's saying? Sabi niya po, he personally check ang mga detention center, possibly nandoon si Zaldico po, but ang resulta is negative. And mayroon daw siya isang lawyer, he hired, no? And napunta din sa mga yung dalawang detention center po, possibly where Zaldico will be detained, and according to Harry Roque po, na negative ang result. Wala si Zaldico po. There is no detention and arrest kay Zaldico. However, on the other side naman po, si President Ferdinand Bongbong Marcos already also announced that he already instructed his people sa gobyerno po to negotiate with the Czech Republic for the return of Zaldico po, no? But hanggang ngayon po, wala pa tayong official statement coming from I don't know kung mayroon na ngayon, ha? But as far as I know, as of this time I'm talking, no?
na wala pang official statement coming from the Czech Republic saying that Saldico was arrested and detained ngayon po sa lugar nila po. Wala pa. Zero. So, if the Filipinos or ako and other Filipinos are now confused, we cannot say we totally believe ang statement ng gobyerno, neither we cannot say also totally believe ang statement ni Harry Roque and Maharlika po, no? Because this is only one side that we are hearing. Ang kailangan po, the other side comes from the Czech Republic. So from there, kung mayroon na confirmation from or official statement from the Czech Republic, then pwede na tayo po. We can now say kung sino ang nagsabi ng totoo at sino ang nagsinungaling sa atin po. No? So yon ang updates natin tungkol kay Saldico. So in the meantime, hintayin na lang tayo po. Kagaya sa akin din po, I totally agree. Masayang-masaya ko po kung si Saldico will be brought back to the Philippines and face ang korte po, ang charges na po. Para malalaman na po. As far as I know, based on what I heard from the mainstream media and sa social media po, na si Saldico has a lot of things, he knows a lot of things tungkol sa national budget, yung questionable national budget natin dyan po sa Pilipinas, tungkol sa flood control projects, tungkol sa mga deliveries of maletas, luggages full of cash. No? He knows a lot. And he even mentioned some names po. That includes even, surprisingly, he mentioned the name or implicated the name of President Ferdinand Bongbong Marcos, who also received maleta, also involved, sabi ni Saldico sa mga previous video clips niya po, First Lady is also involved, the son of the first family, si Representative Sandro Marcos, also involved, cabinet ministers, names of senators, names of congressmen, government top officials, undersecretaries, assistant undersecretaries, and of course, ang mga contractors involved. So, yon po. But, hanggang ngayon po, tagal na yun po, I think June or July pa yun po, no? Hanggang ngayon, hindi natin nakita po ang mga mastermind or mga buhaya po nasa kalaboso na po, behind bars. Yun ang galit ang mga Pilipino. So that's the latest meron tayo. But anyway, I will continue to monitor ang situation. Okay, this time around, let's go to sa impeachment ni Inday Sara Duterte. Dahil po bukas, I'm going to monitor at 10 o'clock 10 o'clock AM yun po. And I don't know what time it will finish. Basta I will monitor and I will make sure na kayo mga followers ko dito po sa TikTok, The Real Talk with Nico, you will be properly updated on what really transpired or happened during the hearing, proper hearing of the impeachment complaint of Vice President Inday Sara Duterte po. Diyan po sa Justice Committee of the House of Representatives. Now, I will share with you a video clip wherein it is sa ano ito po, programa, it's a talk show po. Si Senator Rodante Marcoleta was commenting on the impeachment process of Inday Sara Duterte. So let's watch and listen to this video clip po ni Dante Marcoleta po. Asan na yun? Ni Dante Marcoleta. Asan na yun po? Nandito. Let's watch and listen to this. Okay? Hold on. Wala tayong kalaban-laban pa. Hindi sila interesado sa impeachment kasi baka alam nila na pagdating sa Senado, so ma-achieve nila yung kanilang objective. Sa Kamara pa lang. Dito pa lang kanya, huwag na natin, total wala tayong kalaban-laban dun eh. Oo. Bakit? Labing-anim ang kailangan eh. Labing-anim na boto
labing-anim. Kwenta. Oho. Bakit tayo mahihirapan? Kwentahin mo nga. Opo. Bakit sila mahihirapan? Eh, mas marami. Kung 16 mo ba kailangan boto nila? 16. 16. 15 sila ngayon eh. Oho. Yung sa minority, siyam. Ayan. So 15 plus 9, 24. Oho. O 15 sila, di kukuha lang sila ng isa sa amin. Ito sa 15, hindi mo rin masiguro. Baka meron pang, hindi mo, may makuha pa yung kapila dun eh. Di ba? Hindi ako sa kwenta ko kasi, Oho. 4 doon sa 15, re-electionist. Ah, So, okay. halimbawa, huwag na natin ano yun ang mga pangalan ha. Opo, oo. Kung re-electionist ka, Mabigat ang laban mo. at ikaw ay hindi kumampi sa Vice President, Oho. sinasakripisyo mo yung boto sa Mindanao at Yung saka sa political career Visayas. mo sa Visayas Mindanao. Kalahati yun. Oho. Oo. Oho. 4 yun. Oho. So, less 4, Oho. 11. Yes po. Oo. Hindi, kaya bumuha tayo sa kabila. Ayan, sa Kaya natin takutin pa rin. kulang pa rin, ano? Parang hirap nga tayo. Ah. Pero teka, yung... O, teka muna, meron nga dyan, may magagraduate, dalawa eh. Opo. Eh, yung isa taga Mindanao eh. O, paano? Okay. Yung isa naman, yung kapatid niya, Oh. baka yun ang kakandidato. So, pagka bumuto siya ng Nang kapali, Oo. eh, paano yung kapatid ko, baka hindi... Hindi mo... O, sa bali, actually, yung potential na mawala, 5 eh, hindi 4 eh. Siyempre, 24 Ang pinag-uusapan, boboto 16 for conviction. ganun. Oo. Eh, wala siya, paano siyang boboto sa pag 16? Hindi pa magiging binanon, dapat 23 na lang kasi, alam mo, si Bato, Sen, Oo. eh, laging wala eh. O, paano siyang boboto sa 16? Ang pinag-uusapan natin, nilimas ang kabang bayan. Ito. Hindi pangkaraniwang pagnanakaw ito. Oo. Ito ay paglimas ng kabang bayan sa tanghaling tapat. Sabi ko ba? Alam mo yung magnanakaw, yung talagang magnanakaw dyan, ano? Opo. Nahihiya pa rin yan eh. Alam mo kung bakit? Kung minsan na nakatalipang mukha eh. Ah, siyempre ho. Di ba? Oo. Ayaw, kahit pa ayaw nyo aminin magnanakaw siya. At nakakoper siya sa tilim. Oo. Eh, itong mga nagnakaw, walang maskara. Nakabarong. Ninakaw talaga, hindi karaniwang pagnanakaw, nilimas ang pera ng bayan. 1 trilyon mahigit eh. Tapos makikiusap ka. Oo. Hindi ba pananagutan mo, katungkulan mo, pananagutan mo sa taong bayan na naghihintay sa'yo Oo. na ilitaw mo ang katotohanan? Ba't kinakailangan i-kondisyon mo bilang ang pipirma pa? Yun na nga. Paano mo ako mapapapirma dyan? Eh, sinabi ko na nga, tawagin mo ito, tawagin mo ito, tawagin mo, tsaka si ganito at tsaka si ganyan. Tsaka tayo magkaalaman. Nako. Ayaw mo. O dumating na yun, sino nahuli? Si Madriaga, parang gusto ko nga Hindi si Madriaga yung nahuli. Si Saldi ko. Hindi kasi sir, gusto kong pagkumparahin, tuloy, bigla ko lang naalala, si Madriaga, tsaka yung 18 Marines. Di ba? O sige, kumpara mo na. Kasi Bilisan mo. naalala ko, si Madriaga, ganun lang ang sinasabi, hindi walang corroborative ano pa man, ang bilis Si niya. Madriaga, walang resibo. Wala! Okay? Di ba? Pagkatapos, aminin mat nila o hindi, Oh. kidnap for ransom. Ang kasong ginaka. Hanggang ngayon ay hindi makalabas, walang piyansa. Yes po. Sapagkat sa liwanag ng tuntunin ng batas, yung ganong klaseng krimen, walang piyansa. Yes, Ngunit pero- kung talagang hindi mabagsik ang katibayan, Eh, pwede. pwede kang magpampiyansa. Opo. So walang resibo, may batik, Mhm. pinilit nila, kinumpita nila, Oo. naging superstar. Yes. Samantalang yung ex-soldiers na 18, Mhm. may resibo. Yes. May resibo. Meron po. Ayaw tawagin. Video, may kung ano. Ayaw tawagin. Hmm. Anong kabalintunaan ito? May butas. O kaya malaman, o po. Para mabutas yan. Oo. Isa na dyan si Governor Chapit Singson. Oo. Klase Sabi- na 18 Marines. Na kanyang inimbita. Sabi niya, April 14. Mhm. Sabi niya ganon. Opo. Pagkatapos, bago pa mag-April April 7, nakusan, binigyan siya ng pagkakataon makapag-submit ng sworn statement. Hanggang alas 5 ng hapon. Papunta na yung tao ron eh.
Sabi niya, i-defer muna natin until further notice. Kasi hindi ka pa nakapag-submit. Papunta na nga ako dyan. Ginamit ng dahilan, yung hindi niya pagsasubmit. Alam ng tao na April 7, binigyan siya hanggang alas 5. Kaya ang balita ko, kumakain siya sa Manila Yacht Club. Malapit na sa Senado yun. Alauna, Opo. kahit lakarin niya lang, madali na eh. Alright, yan po. Narinig natin si Senator Rodante Marcoleta sa TV talk show nila po, no? And kayo na bahala. What do you think po? No? Medyo medyo na brown out tayo dito. Anyway, sige lang po. And yon ang latest updates natin tungkol sa impeachment ni Inday Sara Duterte. And tomorrow, 10 o'clock, I'm going to monitor and I'll make sure na kung ano man ang mga updates mayroon tayo dyan po sa impeachment hearing proper ng Justice Committee ng House of Representatives, I'll make sure that kayo po, you will be properly informed po. No? So yan ang latest. Kaya na bahala. How you look at the situation, yun po kay fugitive Saldico. And who is telling the truth po, I will leave it to you. And of course, let's see po what will happen sa bukas sa hearing proper ng Justice Committee on the impeachment complaint of Vice President Inday Sara Duterte. Now, before I'm going to conclude, I just want to announce na nakita ko kanina sa news na si Mayor Leni Robredo again repeated. He said that he has no plans to go for a national pause come 2028 presidential election po. No? Sabi niya po, I still have a lot of things to do sa lugar niya po, sa Naga. Hindi pa tapos ang whatever or ang mga plano niya po for ang city niya po sa Naga. Kasi you see, a lot of mga surveys now sa social media, you can see na they are trying to build up si Leni Robredo. But anyway, let's see po, ang last minute po, ang filing of certificate sa October next year, diyan po talaga malalaman natin kung she will be a candidate or not. But as of now, she again announced that wala siyang plano po. Alright? So, relax lang tayo. Now, before I will conclude, ito na lang po, last na lang po, I just want to pass ang mensahe dyan po dito po sa amin, mga Filipino communities dito po sa Malaysia, particularly sa Sabah. I was told by several Filipinos dito po, they are questioning ang Philippine Embassy natin po. Although I did not check ang website nila, I don't know how true it is that they are claiming na bakit ang Philippine Embassy did not announce talaga na mayroon na pala tayo ditong bagong sistema for those who want to avail or secure mga consular documents po. Pwede pala po mag-online. Kasi last March 16, last month ito po, ang Department of Foreign Affairs dyan po sa Pilipinas, they launch itong fully digital e-apostille system. Anong ibig sabihin niyan po? E-apostille system. Ibig sabihin po, if you want to get, if you need the consular documents po, yun na mga birth certificate niyo po from PSA, records niyo po sa eskwelahan, you can go online, may QR code sila dyan po, you can online and request and make the payments and you will receive itong mga documents that you need. Ibig sabihin po, it will be less costly because this time around, no need for you to get or engage the services of employment agencies or recruitment agencies services for a very exorbitant fee, And at the same time, you don't have to wait for this consular outreach mission carried out by the embassy. Embassy natin po dyan po sa Kuala Lumpur. So hindi na tayo mahirapan po. But the problem is, mayroon nagsabi din sa akin po,
Sir Nick, but the problem is we don't know how to operate itong mga smartphones. Now, do not make it an excuse. For me, yes, I agree. I totally agree. There are some of us who are not well-versed sa mga smartphones natin, sa computer, no? But it doesn't mean that i-capitalize na natin yung po ang ignorance natin of using itong new or high technologies po, no? Mayroon tayong mga kamag-anak, mayroon tayong misis, mayroon tayong mister, mayroon tayong anak, mayroon tayong auntie, mayroon tayong mga apo, no? Nasa inyo ngayon. You can ask help from them, no? Do not just simply say, because I don't know, so I cannot, no? Wag na po, ha? Wag na po ganyan po, no? Because it is not a valid reason for you to say na hindi. The only thing is that I agree with several Filipinos whom I talk and receive messages regarding itong digital, fully digital e-apostille system po, is that they are asking, bakit po ang Philippine Embassy natin, this is their allegation, their claim, bakit po Philippine Embassy did not highlight talaga dito po itong sistema po during their, sabihin natin, recently concluded consular mission dito po sa Kota Kinabalu last Friday, Saturday, and Sunday. Unaware ang mga Filipinos po. Kaya nga, they're calling the Philippine Embassy. Sana lang po, mayroon Philippine Embassy staff who's watching itong TikTok, the Real Talk with Nico. Kung sakali, wala man po, please pass the message to them po. The Filipino community dito po sa Sabah, we are calling them to organize a massive awareness campaign or drive tungkol itong fully digital e-apostille system po, online ito po. So that ang mga Filipinos will be aware and will be able to take advantage of the new initiative carried out by the Department of Foreign Affairs natin sa Pilipinas po. Hindi lang ito po para dito sa Malaysia. And that documents that you are going to get from this system po, recognized by the Malaysian authorities po. It means pwede tayo po, we can use this po. So, menos ang gastos natin, menos ang efforts natin, and less time-consuming because you can get the documents the moment after you pay ang fee for a certain document po within maybe 10 minutes, 15 minutes, o lagyan na natin 30 minutes po. You are going to get itong document that you really need. So, that's the latest mayroon tayo po. So I hope ang gobyerno ng Pilipinas as well as ang Philippine Embassy natin po, they will conduct a massive awareness campaign drive tungkol sa bagong sistema, online system para sa mga, sabihin natin, mga Filipinos dito sa Malaysia, particularly sa Sabah, so that they will be able to get their consular documents. Documents po. No need for us to go and get or engage ang services